Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Puwede mong batiin yung katabi mo, sabihin mo, "Magandang umaga sa iyo." And muli po, we want to welcome you sa ating pong church sa Victory Lucman. If you are first time, I hope, hindi po ito yung maging last nyo. And again, muli po, welcome to our church. And ngayon po ay dadako na tayo sa ika-sampung yugto ng ating serye na pinamagatan po natin, Jesus is Greater Than. So, nasa sampung yugto na po tayo ng ating serye na Jesus is Greater Than. And sino po dito na-appreciate niyo po yung message na meron po tayo? Kasi po binuksan po natin o hinihimay-himay po natin yung libro ng Hebrew. At nakita po natin kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus. That He is greater than any other. Yung ating pong from chapter uh, uh, 10 to chapter 1 ng Hebrew natin, we see kung gaano po kaimportansya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. And many times na inatinan na natin, better covenant, better sacrifice, better high priest, better things, makikita na po natin doon yung maraming paset ng gospel o yung maraming area kung gaano kahalaga yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. Sino dito na ako po I really appreciate na lahat pala ng nangyari o even yung pagkakaduksong ng Old Testament to New Testament ay makikita natin dito sa Book of Hebrew na lahat ito ay importante. Even last week we talk about the blood of Jesus. Bakit kailangan si Jesus ay dumanak pa yung dugo? Pwede namang yung ganda niyang lalaki o yung ganda ng kanyang katawan ay hindi na madampian or masugatan. Pero last week, we talk about kung gaano kaimportansya po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo o yung kanyang blood. Christ's sacrifice is superior, providing eternal redemption, perfect offering that fully atones for sins. So because of what Jesus Christ did, nawala yung ating kasalanan, and doon po, meron tayong kasiguraduhan na meron po tayong mamanahin or meron po tayong great possession sa tinatawag po natin na langit. Kasi ngayon po, ang pag-uusapan natin is better possession. Na our assurance rests in Christ and through Him we have a better possession. Kung yung mga nakaraan po pinakita na ito yung kabutihan, kagalingan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, ngayon naman po, ano daw po yung ating tatamasain dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po, magkameron tayo ng konting katanungan. Describe what it means to be Christian in one word. What would you say? Sige, kumuha ka ng kapartner mo. Sige, kuha ka ng isang partner. Tapos tanungin mo siya, ano ang ibig sabihin sa iyo ng Kristiyano in one word? Sige nga po. O siguro po, pagka sinabi natin one word, marami po tayong pwedeng sabihin. First, una, love. Tama ba? Or siguro pwede natin sabihin forgiveness or forgiven or hopeful. Lahat po ng ito o lahat ng sinabi natin kanina, it's a good answer. But gusto ko rin pong i-suggest ngayong umaga yung word that the writer of Hebrews na makikita natin dito ay yung word po na perseverance. Kasi po pagka pinag-usapan po natin yung Kristiyano, akala po lagi natin ito ay isa one-time event lamang. Nung tumanggap po tayo na si Kristo yung ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, parang nag-end up na doon. Or pagkat sinabi natin, pagka kay isang Kristiyano, ito'y tunay na masayang tunay. Yung buhay natin ay parang everything will be okay. Or it's a bed of roses. Pero makikita po natin,
ang isang katagalan na isang pagiging Kristiyano ay yung meron pong perseverance. At ito po yung sinasaad dito sa Hebrew 10 verse 32 to 39. Na papaano ba bilang isang Kristiyano na tayo ay magpe-persevere? Na papaano ba bilang Kristiyano na kailangan ba natin talagang magtiis? Kailangan ba natin talagang ipakita na tayo ay isang Kristiyano? Or kailangan ba talaga na may pagbabago sa ating mga buhay? And this Hebrew pong ito, Hebrew 10, makikita natin po dito yung encouragement paano ba lumakad ng isang Kristiyano na may perseverance. Can everybody stand up bilang paggalang po sa salita ng Panginoong Diyos? Let's read in Hebrew chapter 10 verse 32 to 39. But recall the former days when after you were enlightened, you endure hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your poverty, since you knew that you yourselves had a better possession and abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith, and if he shrink back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and persevere their souls. Let us pray. Lord, thank you today. We pray, God, that your message to all of us will give us the assurance for our great and better possession. Lord, thank you, God, because you are our God who really bless us, who truly everything that we have, it's coming from you. But today, Lord, we pray na ipaunawa mo po sa amin kung ano ba yung mas mahalagang possession na meron kami. At ito ay yung kalangitan. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So makikita po natin dito that the background po nung binasa natin na lahat po ay dumadaan ng trials and persecution in this moment. They are tempted po to abandon their faith in Jesus and turn back to Judaism. The background po nung librong ito, may mga ah, Hudyong Kristiyano na nanggaling sa Judaism. Now, they want again na bumalik na kasi nga po doon sa hirap ng buhay na kanilang pinagdadaanan. Kasi sabi ko nga po, pagka ikaw ay Kristiyano, andun po na sinusunog po yung bahay nila, kinukuha yung ari-arian at pinapahiya. Kumbaga may favoritism. Pagka ikaw isang Hudyong Kristiyano, again, mark ka, kilala ka na ito ay isang Hudyong Kristiyano, so yan, pahihirapan. Bakit? Nung time pong nun, because namatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo and they know the truth and they want to follow Christ, but again, dumadaan po sila sa pagsubok na yon kasi nga po, gusto nilang nung mga religious leader na bumalik sila sa pagiging
Judaism. And we know the power of Judaism that time. That's why in this time, pinaalala ng libro ng Hebrew kung ano yung pinagdaanan nila. Sabi ko nga kanina, papaano natin ma-enjoy yung pinagdadaanan natin na hirap dito sa mundong ibabaw. Or if you are a Christian, how can you stand in your conviction? Sabi po dito in verse 32, ngunit alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan pagkatapos ninyong tanggapin ang liwanag. Nagbata kayo ng mahigpit sa pakikibaka sa mga paghihirap. So after salvation, pinapakita po dito na there's persecution. Tama ba? Ibig po sabihin, bilang Kristiyano, kaakibat na rin po sa atin yung pagsubok ng buhay. Bagay, wala namang pinagkaiba. Nung ikaw ay hindi pa Kristiyano, may pagsubok na. Pero ngayong Kristiyano ka na, meron din pong pagsubok. Ang maganda nun, kasama mo si Kristo. Kaya po dito siya sabi nila, nung kayo tumanggap, nung kayo nagkameron ng relasyon sa Panginoong Diyos, ito yung nangyari sa inyo. Meron kayong na-receive na pagsubok. At itong pagsubok na ito ay inyong napagtagumpayan. Verse 33, sa isang dako, hayagan kayong inalipusta, inusig, sa kabilang dako naman, nakasama kayo ng mga karanasan ngayong paghihirap. Nagkameron po sila ng kumbaga makikita natin dito, may publicly ridiculed and afflicted. Pinagtatawanan sila at pinapahirapan sa publiko. Ikalwa, nandun din yung partners with persecuted or katuwang sila ng mga inuusig. Na during that time, yung mga pinapahiya, yung mga binibigyan ng persecution, kasakasama sila. And in verse 34, sabi po dito, sapagkat dinamayan nyo ako nang ako ay nasa kulungan at nang kamkamin nila ang inyong ari-arian, tinanggap nyo ito na may kagalakan. Nakakashock po itong statement na to, Sabi po dito, at nang kinuha ang inyong ari-arian, tinanggap nyo ito na may kagalakan. Again, sino dito may katabi kang mukhang mayaman? Mukha lang. Tapos ganito, dumadaan sa matinding pagsubok yung kapatiran, then ikaw willing kang mag-support. Mas masaya yun, di ba? Pero ito, dahil nakita kang kakampi, dahil nakita ka na nandun ka, yung corruption nandun po, na wala po silang magawa, na kinuha po ang kanilang mga ari-arian. Pero the right response of being a Christian, andun po yung joy, even there's a loss happen to them. So, pinapaalala niya na tandaan nyo yung nakaraan nyo, na despite of what happened, nung naging Kristiyano kayo, napagtagumpayan nyo ito ng maganda. Pinapaalala that even us, to all of us today, may mga magagandang pangyayari din po na nangyari sa atin during the times of our sufferings. Sige nga po, pikit tayo ng mabilis lang. Natandaan mo pa ba yung magandang nangyari sa'yo in times of your sufferings? Sige, mulat na puli ang inyong mata. There's a lot. Sabi ko nga po, in PT, kailangan gawin mo yung exercise at madedevelop po doon yung endurance.
Pero kung alam mo lang sa isipan mo, yung strengthening, mangyayari yan pagka ginawa mo yung exercise. Pero kung nasa isip mo lang yan at hindi mo ginawa, hindi po mangyayari yan. Parang dati nung nag-PPT pa po ako, ang lakas ng loob ko. Sabi ko, um, kaya mo yan, tumayo ka, lumakad ka. Pero pagka ikaw na pala yung dumadaan dun sa sitwasyon na yon, parang ang hirap na pong gawin. Minsan may dumbbell po dun sa bahay, I try, sinusubukan ko uli. Parang hindi na ako para gawin pa yon kasi nga ang hirap. Pero 'pag ginawa ko, tulad nung minsan, medyo sinipag ako, nag-mop muna ako tapos nagganon-ganon ako, yung unang ganon ko sakit. Pero habang 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 tumatagal, yan nababa na. Hanggang ganyan na lang po, hanggang ganyan na lang. Pero pero what do I mean? Dun sa pain pong yun, dun po nababatak yung muscle and dun po lumalakas yung muscle. Same thing to us. In times of our perseverance, in times of our trials, dun po nasusubok yung pananampalataya na meron po tayo. And even some of us will mature like this verse in verse 34 na sinasabi doon, kahit mawala na ang lahat, kahit kunin sa kanila yung kayamanan nila, sabi daw po doon, there is a joy in them. Yung sinasabi na mahalin mo ang iyong kaaway. For all of us, nung una mo narinig yon, it not. Parang hindi siya mangyayari. Pero the more you see who Christ is into us, kung ano yung ginawa niya, then later on, nagagawa natin pong magmahal at magpatawad sa kapwa. In verse 32 to 35, pinapaalala nung Hebrew, ito yung mga nangyari. Pero kahit ito yung sintindi na nangyari, ito yung napagtagumpayan mo dahil si Kristo ay nasa iyo. Kumbaga yung pananampalataya po na meron po tayo, hindi lang po naapektuhan yung kaligtasan na meron po tayo, but also naapektuhan yung buhay po na meron po tayo ngayon. Kasi sabi, ito yung nangyari noon. So ngayon, kahit dumadaan ka sa matinding pagsubok ng buhay, dahil napagtagumpayan mo yan noon, ngayon, kaya mo rin mapagtagumpayan yan. They want to remember yung past endurance. Na tandaan nyo yung nangyari noon. Eh ang tanong, bakit nga ba sila nagtagumpay o bakit nga ba sila nagkameron ng matinding pagsubok? Sige, tanong uli. Pagka ba ika'y Kristiyano, sinong mas matindi ang pananampalataya? Yung bagong Kristiyano o yung matagal ng Kristiyano? Sino nagsabi matagal na Kristiyano? Pakitaas ang kamay. Sino nagsabi yung bagong Kristiyano? Pakitaas ang kamay. Sino nagsabi depende? Ayun, meron palang offer na depende. Again, it doesn't matter kung matagal ka o bago kang Kristiyano. God knows yung pananampalataya na meron ka. And even me, I'm a Christian na matagal na, yung faith ko po nataas, nababa, nataas. Pero ano yung pinanghahawakan nila? Yung great possession. Yung makalangit na pag-iisip. Understanding what Christ did on the cross will help us to endure the persecution and we can persevere sa hamon po ng buhay. Again, ulitin ko po. Yung nangyari sa cross ng Kalbaryo ay magpapa-endure po sa atin. Mag-make persevere po tayo. At hindi lang po yun, mapagtatagumpayan po natin yung ating po pinagdadaanan dito sa mundong ibabaw. Kasi in this moment, in verse 31, sorry hindi ko na nailagay yung verse na yon. Sabi po dito in verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands
of the living God. May warning po munang ibinigay bago yung encouragement. Na yung warning, sabi po dito, nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Panginoong Diyos. And to those who not believe in Christ, may warning na mayroong punishment na pagdadaanan po yung mga tao na hindi tumanggap kay Christ. Tapos ito pong verse na ito ngayon, ito naman po yung encouragement. Kasi po nung time pong ito, in-emphasize po yung yung confident po, to hold fast the confidence. Na inaano po doon na hold fast your confidence. Marami pong verses na binanggit bago po tayo dumating sa chapter 10 po. And yung mga tao po yon, kumukuha po sila ng confidence sila for the better possession that they have. They already understand what Christ did on the cross that will have them this greater possession. Verse 4, sabi po dito uli. Sorry, nagja-jump ako ha. For you had compassion to those prison, and you joyfully accepted the plundering of your poverty, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Verse 35, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Una, sabi po dito, you have a better possession and abiding ones. In verse 35, wag mong itapon ang iyong o wag mong itakwil ang iyong pagtitiwala dahil ito ay may dakilang gantimpala. Na sinasaad po dito, that ang nagpapatibay sa mga Kristiyano that time is the better possession at yung great reward na meron po. Kaya nga in verse 5, sabi doon, in verse 35, do not throw out your confidence. Because trials and times reveal the authenticity of a believer. Yung totoong mananampalataya ay nakikita pag dumadaan na ng pagsubok ng buhay. Parang dito, pwede nating sabihin, ako matindi yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pero sino ka na in times na walang nakakakita? Dito sa church, dito sa pulpit, pwede ko sabihin, ako ay mabuting tao. Ako'y sumusunod sa Diyos. Pero sino na ako pag wala na ako dito sa pulpito? That's why yung believers dito, pinapaalala, you have a great time nung moment na yon. Because your confidence is truly in Christ. So yung mga pinagdaanan po natin noon will help us to understand kung sino po ba yung Diyos natin na hindi tayo pinabayaan. Sino dito may pagsubok ka sa buhay? Pakitaas nga po ng kamay. And lahat po tayo tataas ang kamay. Pero sino dito, alam mo, deep inside your heart, masaya ka? Kasi ang Diyos po natin, tunay na tapat at hindi po tayo pinababayaan. In verse 32 to 35, pinapaunawa doon, ganun ka-faithful ang Panginoong Diyos. Masaya ka pa rin, may pinagdadaanan ka na, masaya ka pa rin, nawala na ang lahat sa'yo, andun pa rin, pwede ka pa rin magmahal. And hindi na po ako lalayo. Many of us, dumaan din tayo sa mga humiliation. Pinahiya tayo, tama ba? Sino dito dumada ka lang, ay, yun na naman yung born again, no? Ay na naman yung alive. Dati ikaw yung yung apple of the eye. Pagka dumating ka, oh bro,
party, pero ngayon pagka may usapan, hindi ka na sinasali. Bakit? Kasi pagka may mga pangit na pinag-uusapan, andun ka na lagi ka nagsasalita, "Ay, may mas maganda diyan. Ay, hindi maganda 'yan." 'Di ba parang gano'n, parang hindi ka na in, bigla kang hindi naging in. Pero sinasaad dito, okey lang 'yan kapatid. Bakit? May magandang nag-iintay sa'yo sa langit. So ang tanong, if we are a Christian today, if we have a relationship sa Kanya, gano'n ba natin na-e-enjoy yung pinagdadaanan natin ngayon? Don't get me wrong, hindi po ako, parang parang pagka ako'y nagdasal, hindi ko rin po ipagdadasal, "Panginoon, Panginoon padaanin mo po ako sa pagsubok para ako'y lumago." Sino nag-pray ng gano'n? Meron bang nag-pray ng gano'n? And kahit ako po, hindi po ako magdadasal ng gano'n. Pero ang point lang po dito, kahit tayo dumating sa matinding pagsubok ng buhay, andiyan andiyan po ang Diyos at patuloy siyang tapat na tayo po ay kanyang aalagaan at bibigyan po ng pagmamahal. He will never leave us nor forsake us. And kita rin naman sa inyo, kahit dumadaan kayo sa mga pagsubok ng buhay, andun pa rin po na nakakangiti kayo. So bago po ako mag-jump sa point number 2 ko, it's a privilege to have these sufferings. Kung ika'y dumadaan po sa pagsubok, isa po itong malaking pribilehiyo na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos para po tayo ay magtiwala po sa makapangyarihan pong Jesus na meron po tayo. It's not our ability. Again, pagka tingnan mo po itong 32 to 35, parang makikita mo po ba, ay siguro disiplinado yung tao dito. Ay siguro hindi po. It's all by the grace of God. That's why nagawa po nila ang mga bagay na 'to. Be patient in times of suffering, for there is a great reward. Do not throw away your confidence, for there is a great reward. Jesus in us in time of suffering, nasa atin po ang Panginoong Diyos, Panginoong Hesus in time of suffering, at alam po natin na babalik siyang muli para tanggalin ang mga pagsubok na 'to na atin pong pinagdadaanan. The greater possession na meron po tayo, dahil sa ginawa ni Kristo, meron po tayong greater possession at ito po yung tinatawag na langit. What are those greater possession na meron po tayo? Let's recognize, second point na meron po tayo, recognize your better possession. The key to joyful acceptance of loss lies in the conviction that we have a better and lasting possession. Bakit yung mga Kristiyano po joyful sila? Sabi ko nga po, nawala na yung great possession na meron sila. Pero andun pa rin po yung joy na meron po sila. Ano ko ba ito papaliwanag? Gusto ko ipaliwanag na maganda eh. Pagka sinabing possession, ito po yung pag-aari natin, tama ba? Sino dito, so kanya-kanya labang iba-iba. Yung iba material things, yung iba money, yung iba status natin sa buhay. Paano na pagka nawala yon? Ano pa rin ba yung pananampalataya natin sa Kanya? But there's a joy pa rin po kahit mawala yung mga bagay na meron po tayo for the sake of Christ. Because there's a better possession await us in heaven. Sino dito na walang ka na ng material things?
Ang hirap ano? Sino dito nawalan ka ng cellphone? 'Di ba nawalan ka ng cellphone, iyak ka, ang hirap, nawalan ako ng cellphone. Sino dito may maganda kang business biglang nag-shutdown yung business mo? Madali bang sabihin na, "Okey lang 'yan, meron din akong, merong naghihintay sa akin sa langit." Parang if we think today parang ang hirap. Pero the Hebrew telling na meron tayong makalangit na pag-iisip. If you are a Christian today, mag-mature tayo sa ating pananampalataya na ang lahat na meron dito sa mundong ibabaw ay puwedeng mawala. Pero yung possession natin sa langit, ito yung possession na no one can get it. Na walang hindi puwedeng masira. The key to joyful acceptance of loss lies in the conviction that we have a better lasting possession. Naalala ko na naman yung kotse. Meron po ako nung kotse na Mazda and it's a blessing sa aming pamilya. Ang hirap po nun, like meron po akong 3 anak, bit pa. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang po pala, sorry po, Then gustong-gusto ko po yun kasi medyo customized po yun pagka tumakbo po yun. Binubuksan ko pa yung ano, tapos ang ganda po nung sounds nun. Tapos all of a sudden, hiniram ni Pastor Mike at meron daw bibilhin sa bayan, kami po nasa retreat. Tapos mga 30 minutes, tumawag, "Bro, saan ang bukasan dito nung ano?" Biglang may sumayaw, "Nasusunog, nasusunog!" Akala ko nagbibiro lang, natawa-tawa pa ako. Maya-maya tumawag, "Bro, puntahan mo ko dito sa Meralco, nasunog yung kotse mo." Parang sa akin, totoo ba yun? Baka hindi naman. Maya-maya may picture na. Wala pong picture nun, hindi po. Tumawag si Kuya Mel, "Bro, tinatawag ka ni Mike, nasunog daw yung sasakyan mo." Alam niyo po yung nasunog yung sasakyan? Sabi ko, pagbalik ko galing nung nakita ko na sunog na siya, bumalik na po ako dun sa room naming mag-asawa. Alam niyo po sabi ko? "Grabe naman 'yan, bago pa lang yung sasakyan, nawala kaagad." Alam mo yung sabi nung asawa ko sa'kin, "Ron, ano ka ba? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang kumukuha." All of a sudden po yung galit ko po. Kasi siyempre sabi ko parang, meron na ako na wala pa, para bagang gano'n. But my wife na gusto niyang ipa-realize sa akin na tanging ang Diyos ang puwedeng magbigay, ang Diyos din po yung puwedeng bumawi. Nung time po yun napaluhod po ako at napa-sorry po ako sa Panginoon. "Panginoon, gano'n na lang ba yung pananampalataya ko na puwede kitang talikuran dahil dun sa possession na sa bagay na ito?" But for us, puwede po nating maging paraan na hindi po natin gano'n mahalin, i-master yung possession na meron po dito tayo sa lupa ay yung meron po tayo ng makalangit na pag-iisip. Na ang lahat ng bagay po dito sa atin ay puwedeng mawala, puwedeng manakaw, puwedeng masira, pero yung possession po natin sa langit ay ito man ay hindi puwedeng manakaw o masira. And that's a greater possession that we had. What are these better possession? First, spiritual inheritance. Ito pong spiritual inheritance is not a material possession, but a spiritual reality. First, our salvation. Second, our relationship with God. And third, our eternal home in heaven. Because of Christ, we have forgiveness of sin. Because of Christ, we can call ourselves righteous. And because of Christ, we have eternal life. Let's have this and keep this heavenly word
perspective. That yes, gusto po natin ng mga bagay, material na bagay dito sa mundong ubabaw. Pero pinapaalala po sa atin na magkameron po tayo ng makalangit na pag-iisip. That yung possession na meron po tayo, ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos para maging pagpapala po tayo sa marami. Not only spiritual inheritance, but also a crown with glory and honor. There is a reward waiting for those who persevere in trials. Hindi lang po kaligtasan yung ibibigay po sa atin, pero pagdating po natin sa langit, meron pong reward na nag-iintay sa atin doon. Na kung ito dumating na ikaw. Oh, my good and faithful servant. Ito may reward to kasi nung ito'y nandito sa nasa lupa, lagi siyang nagse-share ng gospel. Marami siyang na-sharean. Ito, man of courage. Ito, man of integrity. Hindi to nandadaya. Kumbaga, pagdating natin sa langit, bibigyan po tayo ng mga corona. Sino dito gusto mong reward? Maybe hindi nakikita ng tao yung ginagawa mo dito sa lupa. Pero ang Diyos ay nakatingin sa ginagawa mo. Minsan, gusto natin recognition ng tao. And minsan, kahit nga para kay Kristo na yung ginagawa natin, minsan gusto pa rin natin ng recognition. Pero dito, yung recognition sa langit, ito po yung tunay at magandang recognition because ang Panginoong Diyos po mismo yung magbibigay sa atin. Yung pananampalataya po na meron ka dito sa lupa ay hindi po mapupunta sa walang kaparakan. There is a reward waiting for us. Third, the true faith, the true value of faith. That's why do not throw away our confidence and do not give up on our faith. When we recognize the better possession, yung true value ng faith, makikita po natin dito. Ma-identify natin. Kasi yung tunay na pananampalataya, our confidence is not our own strength, but in God's promise of better possession and great reward. So, yung strength ng pananampalataya natin ay nakasalalay doon sa possession and reward na meron po tayo sa langit. What do I mean? Yung true value of faith na meron tayo ay hindi nakabase kung anong makukuha mo dito sa mundong ibabaw, but ito'y nakabase kung anong makukuha mo sa langit. Kasi di ba po may mga pananampalataya po. Yung pengi noon, kilala niyo ba yung mga pengi noon? Ako, nung una po, laging ganun din ako. Pagka nagdasal ako, para sa sarili ko lamang. Nung bago po akong Kristiyano. And the true value of faith is not only nakatuon sa makukuha mo sa Panginoon Diyos o sa ma-achieve mo, but now, nakatuon ka doon sa perspective ng Panginoong Diyos din. Na ginagawa mo yung will ng Panginoong Diyos. Paano yung malaman yung value ng faith na meron tayo? If we do the will of the Father. Hindi lang nakatuon sa atin, but ito'y nakatuon na sa makalangit din o sa advancement of kingdom of God. So that's why in verse 36 to 39, ito naman yung response natin should be in perseverance. Verse 36, sabi po dito,
For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive His promise. Understanding all of this, remembering yung past na pinagdaanan mo, and yung better possession na meron ka ngayon, this is the way we act. It's a call to action from past endurance to present necessity. Sapagkat kailangan nyo ang pagtitiis upang pagkatapos may sagawa ang kalooban ng Diyos ay matanggap ninyo ang kanyang pangako. Endurance is not passive waiting, but an active, patient, steadfastness in doing God's will despite of hardship. Na ito po yung pag-carry out ng will of God sa buhay natin, na hindi po tayo nag-aalala na yung kanyang pangako ay hindi matutupad. So ando na po yung hardship, ando na po yung patiently na ginagawa po natin yung kanyang will ng ating Ama. Yung church po natin, may dalawang bagay lang po tayong ginagawa. Honor God and make disciple. Clear po yon. Yung buhay natin, it represent that we are honoring God. We are the one, we worship God. Yung buhay natin, it represent na worship po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang kapaligtaran po ng honoring God ay yung pong tinatawag na pakitang tao. Anong tawag dun sa English nun? Basta yun. Di ba yung mga pagano, nagsasalita sila ng magaganda sa Panginoong Diyos? O yung hipokrito, yan. Hypocrite. Honoring God, kabaligtaran po niyan, hypocrite. We are not only saying what is good for the Lord, but we totally worship Him in the spirit and truth. What we read in the Bible is also the way we live din po sa ating mga buhay. He is our Lord, He is our Master, He is the only one King into our life. Na kung ano ang sinasabi niya sa atin, ito po yung ating ginagawa. We honor Him. The second thing na ginagawa po natin sa church natin, we making disciple. Ba't kailangan bang mag-disciple? Ano bang mahalaga niyan? Again, everybody ay mahalaga po sa Panginoong Diyos. Lalo na po yung mga kaluluwa na hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. That's why if you know the salvation, if you know the gospel, you are truly and really blessed. Endurance is not passive waiting, but an active, patient, steadfastness in doing God's will despite hardship. Sabi in verse 37, sapagkat napakaikling panahon na lamang siya napaparito ay darating na at hindi na siya magtatagal. Malapit na daw po yung pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sinasaad po dito na wala po nakakaalam ng kanyang pagdating. Pero sinasaad po dito na kung malapit na po siyang dumating, let's do our part bilang mga Kristiyano. O gawin po natin yung layunin ng Ama na pinagagawa po sa atin. May picture ba tayo dyan? Yan. Makikita nyo po, konti na lang Konti na lang, sayang. Pero nag-give up pa siya. Tayo po mga Kristiyano, let's do our part.
actively doing what God wants us to do. When you stand your faith, habang tumatayo ka sa integrity na meron ka, bakit sila ginagawa nila yung bagay na to at ako hindi ko ginagawa? Dahil alam ko, ang Panginoong Diyos ay nakatingin sa akin. Dahil alam ko, may nag-iintay sa akin na great possession sa langit. But some Christian, some believer, giving up. Andyan na, malapit na eh. Konti na lang. But they give up. That's why, verse 38, but my righteous one shall live by faith, and if he shrink back, my soul has no pleasure in him. Let's live by faith. Don't shrink back. We are not just saved from our sin by faith, but we must also live by faith. Kung tayo po ay naligtas dahil sa ating pananampalataya, mamuhay din po tayo ng may pananampalataya. Kasi kung hindi po tayo mamumuhay ng may pananampalataya at mamumuhay po tayo sa ayon sa ating mga mata, sa nakikita ng ating mga mata, again, magiging talunan lang po tayong Kristiyano. Yung Bible po, marami pong pangako ang Panginoong Diyos dito. At paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano? Ayon sa pananampalataya na meron po tayo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, you have a better life. Sabi mo, you will be rich. You have joy, you have peace, you have patience, kindness, goodness, self-control, gentleness. May kapayapaan po sa ating mga puso. At ito po ay ayon sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong, ipinamumuhay po ba natin ito? Andun po ba yung, despite of situation na meron tayo, andun pa rin po ba yung spiritual eyes natin to see what beyond doon sa gusto po ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin? Sabi po, you will be the head and not the tail. Paano ba tayo? Lagi lang ba tayo yung sunod-sunuran? Pero sabi ng Panginoon, tayo po ay mamumuno at hindi po tayo ang nasa ibaba lamang. Sinasaad po dito na hindi lang po tayo assure sa ating pong kaligtasan, but sinasaad din po dito, assure po tayo sa buhay natin po dito sa mundong ibabaw. Yes, we have better possession awaiting for us. But now, habang nandito po tayo, binibigyan din po tayo ng assurance sa Panginoong Diyos that you have a better life also here on earth. Sabi po ni David, better is one day on your courts than 1,000 elsewhere. Si David po to, lahat po napagdaanan niya, lahat po na-achieve niya because he's a king. But ang pinakamagandang nangyari sa kanya ay yung nakapiling niya ang Panginoong Diyos. And all of us attending here in church, in our private place, nararamdaman po natin yung Panginoong Diyos at ito pa lang po ay better things na na-receive po natin dito sa mundong ibabaw. Those who live by faith, trust God promises, and move forward, while those who live by sight rely on worldly perspective, potentially leading to spiritual decline. Kasi kung tayo po ay hindi patuloy na mamumuhay ng may pananampalataya at nakatingin lang po tayo sa ating mga nakikita, yung ating pong spiritual,
will be declined. And eventually, we will draw out sa Kanya po. Kaya po dito, may encouragement, may warning na sinasabi, hold fast, confirm your confidence into the Lord. Hold him to your faith, trust God. Don't turn away. Kasi po yung verse 19, kung hindi po tayo mamumuhay ng pananampalataya, ito po yung warning din po sa atin. But we are not of those who sink back and are destroyed, but of those who have faith and persevere their soul. Kung tayo daw po ay nandito, mag-persevere daw po tayo. Patuloy daw po tayong magtiis. Gawin po natin kung anong layunin ng Diyos sa atin. Bakit? Kung tayo daw po ay magsishrink back at lalayo sa Kanya, there's a distraction that will happen also to us. As I end, we are not defined by our struggle, but by our faith in one who has overcome them all. Even we face imprisonment and loss of property, we have true inheritance. Tayo po ay binibigyan po ng assurance as we hold fast our confidence, as we hold our original confidence, as we hold fast our confession, there's a better possession awaiting for us. So, obligation natin, hold firm to faith and trust God. Magtiwala po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, thank you for your message today. I pray, God, that we will find our identity as a believers in you. Naibigay mo po sa amin, Panginoong Diyos, yung tunay na pananampalataya. The book of Hebrew, kanina pinag-usapan namin, talking about yung past faith na meron po sila o yung how they endure kung paano po napagtagumpayan po nila yung kanila pong pagsubok na dumaan. Yung pagsubok na dumaan sa kanila. And in the second point naman, sinasaad naman doon, Panginoon, na we had a better possession ahead of us. Talking about the future faith. But now, today, I just want to pray, Lord, yung present faith na meron kami. Some of us today, maybe yung pananampalataya namin po ay hindi na ganon. That's why yung pinag-usapan din po namin na kumusta yung pananampalataya namin dito. But Lord, ipaalaala mo po sa amin yung mga magagandang pangyayari sa amin pong mga buhay. Nung una po namin na tinanggap ikaw bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, ito po yung simula ng magandang pangyayari sa amin. And even Lord, yung mga achievement namin, na habang patuloy kaming dumadaan sa pagsubok, nagtitiis kami para sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy kaming sumusunod sa iyo, despite, Lord, na merong mga persecution, despite, Lord, na mga alinlangan sa pinansyal naming buhay. But Lord, we pray, katulad ng pananampalataya namin noon, katulad ng mga magagandang na-achieve namin because of our faith into you, Lord, palaguin mo yung pananampalataya namin ngayon in our present times, Lord. Especially this moment, Lord, na gusto na namin mag-give up. Gusto na namin, Lord, na umalis doon sa pananampalataya na meron kami kasi gusto namin mag-compromise. Gawin yung mga bagay na ginagawa ng iba.
Or sometimes pag nanonood kami ng TV, minsan nagsasabi na lang kami din na gusto namin maging kontraktor para yumaman din kami. But Lord, ngayon paunawa mo sa amin. Ano bang kahalagahan ng pagtayo namin bilang Kristiyano? Why even now, estudyante pa lang kami, we are willing to give our tithes and offering to you, Lord. Even estudyante pa lang kami, Lord, gusto namin mamuhay kami ng may integridad. Kung yung lahat nangongodi ko, hindi kami mangongodi ko, Lord. Even estudyante pa lang kami, Lord, we want then our relationship to you ay walang ibang kaagaw. Lord, I pray for some students who are here. Even there's a struggle happening sa kanila pong paglakad bilang Kristiyano. I know, ipaparamdam mo sa kanila, Lord, ang iyong grasya. Na sa oras ng kahinaan, Panginoon, andun ka sa kanila para ipakita mo ang iyong kapangyarihan that they can say no to the distraction o nagdi-distract sa kanila sa relationship nila sa'yo. Lord, I pray na hipuin mo po yung mga puso ng mga estudyante dito, Panginoon, that they will continue to have integrity habang po sila ay nasa klase, Panginoong Diyos. Also, they haalagaan po nila yung kanilang pong yung purity and holiness. Na yung sarili po nila ay nakalaan lamang para po sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, some of them are here saying, I want to be faithful to you. And if you are that person, if you are a student today, that you want to be faithful to the Lord, naririnig niya ang iyong hinaing. That's why the Lord says to you, keep doing. Patuloy mong gawin yung mga bagay na para sa akin. Yes, hindi nakikita ng tao, but there's a great reward awaiting for you na mapagtatagumpayan mo to dahil kasama mo ako. Lord, I pray for this student who stand up their integrity, their faith into you, Lord. I pray, God, that they will continually know you more. In Jesus' name I pray. Also, I want to pray for sa mga magulangin, sa mga single na nandito. Lord, habang nagtatrabaho po sila, Panginoon, ito rin yung laging dilema. Sometimes, mas may pabor to sa mga merong backer. Sometimes, Lord, merong mga doon sa mga gumagawa ng mali, ito pa yung tumataas, ito pa yung yumayaman. But Lord, I pray also to those people na nandito po. I pray, God, that they will hold on also the faith that they have also, Panginoon. Na yung pananampalataya po nila ay kanila pong ipamumuhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay. So that, Lord, yung aming pinagdadaanan ngayon ay makita namin na ito ay iyong daan upang kami ay mas lalong magkameron ng tiwala sa iyo. It's also a time for our maturity. Na in our weaknesses, na ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoong Diyos, papalitan mo po ito ng kalakasan. Papalitan mo po ito ng katagumpayan sa aming pong mga buhay. Lord, tanggalin mo po yung mga mindset sa aming mga isipan na in every time lang, Lord, na lalapit kami sa iyo ay yung may pangangailangan kami. But Lord, we want to be actively obeying what is your will.
na kung ano yung layunin mo sa aming mga buhay, ito rin yung aming gagawin, Panginoong Diyos. Buksan mo yung aming isipan, yung aming mga puso. Buksan mo po yung aming pong spiritual eyes to see how great and powerful you are into our life. To see our better possession, our better reward awaiting for us. That's why, Lord, everything that we had today, gusto rin po namin isuko sa inyo. Gusto naming ibigay sa iyo, Panginoon. Kung meron pa kaming lakas, it's time, Lord, to serve you. Kung meron po kaming financial, it's time to be generous to those people who are in need. And also, Lord, forgiveness. Ayaw po namin, Lord, mawala yung pananampalataya namin o hindi sundin yung bagay na sinasabi mo na love your enemy because we have this unforgiveness. Ipaalala mo po sa amin, Panginoong Jesus, kung ano yung ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Especially, Lord, kung dumadaan kami Lord, sa mahirap magpatawad o merong condemnation sa amin na ganito kami. But Lord, every time na pinapaalala mo na ito yung ginawa mo sa cross sa amin, at dahil dito napatawad mo kami, sino pa kami na hindi pwede magpatawad? And if you're that person, I believe today, God is releasing you to the bitterness that you have into your heart. Just confess to the Lord, Lord, I want to forgive this person. I want to move on. I want to be a Christian in you, Lord, to live by faith. Yes, hindi ko kayang mapatawad ito. But sa pamamagitan mo, Panginoong Diyos, kaya kong mapatawad ang taong ito. Lord, bless all of us. Can you all stand up? Before we end, bago tayo lumabas, kagaya po ng Hebrew, it talks about the hold fast our faith. Yung confidence po na meron tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus will help us also na mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Kaya sabi po doon, huwag po natin bibitawan yung confidence natin sa Kanya. Can you all lift our hands to the Lord? And let us pray. Lord, thank you, Lord, to each one of us who are here. Lord, I pray sa paglabas namin, andun po yung kagalakan sa aming mga puso. Meron pong pagpapasalamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, Panginoong Diyos. At Lord, I pray also na lahat ng natutunan namin dito ay may apply din po namin sa aming mga buhay. Lord, as we live into this place, I pray, God, that you will bless our people. Not only bless them, but also let them be the salt and light ng bayan ng Lukban. Lord, I pray for them, Lord, that every time they ask you, or every time na nag-aas sila sa iyo, ikaw, Lord, yung magbibigay sa kanila ng kasagutan. And I pray also that you said into your word, as you seek first your kingdom and your righteousness, all these things will be given to us as well. As we give ourselves to you, God, we know, God, binibigay mo rin yung confidence namin. Now, hindi lang ang possession namin ay sa langit, but ibibigay mo yung mga bagay na pangangailangan namin na hindi lang bigay, but sabi po dito as well, it means ito'y siksik, liglig, at umaapaw. Bless each one of us as we go home. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming po salamat. See you next Sunday.